Balik tanawin natin ang Manila Film Center. And supposed to be staple for showcasing cultural entertainment events na proyekto ni former First Lady Imelda Marcos. November 17, taong 1981, isang insidente ang nagpabago sa planong ito. Ilan sa 8,000 manggagawa ang namatay sa proseso ng pagtatayo ng film center matapos mag-collapse ang bahagi ng gusali. Ayon sa documentary ng national artist na si Lino Broca, papalapit na ang sinagawang proyekto ni Marcos na First Manila International Film Festival, kung saan dito ito gaganapin. Dahil dito, ipinagpatuloy pa rin ang construction ng Manila Film Center. Subalit, nagkaroon ng media blackout noong panahon na iyon dahil sa martial law. The entire Philippines under martial law. Kaya patuloy pa ring misteryo ang totoong bilang ng mga nasawi sa trahedya. Tanging 7 buhay lamang ang kinilala ni Marcos na namatay ayon sa report ng Associated Press noong 1996. Kaya naman ang ibang mga nasawi na inilibing sa semento ng Manila Film Center ay patuloy pa rin naging usapin sa mga urban legends at mga kwentong may kinalaman sa paranormal activities sa gusali. Maraming sabi-sabi na ang lugar na ito ay naging haunted dahil sa sudden and catastrophic incident na naging dahilan bakit umano entombed o natabunan ang workers nito sa loob. Hindi sila nabigyan ng dignity of proper rights at hustisya ayon sa Raptor at Philstar. Dahil sa media blackout at mahigpit na security, naitala ng ABS-CBN News na nagkulang ang mga kinauukulan sa pagkakaroon ng maayos na rescue effort para hanapin ang possible survivors. Ang media censorship noong panahon ng martial law ay nakaapekto rin sa pagbabato ng criticism at paghingi ng accountability sa mga taong responsable dito. Bukod pa dito, sinasabi na ang pagkamatay ni Betty Benitez sa isang aksidente ay dahil sa paghihiganti ng mga nasawi sa gusali. Si Benitez ang in charge noon sa project. Ayon sa Philstar at iba pang suportadong dokumentong pangkasaysayan, speculation ng mga ito na silang dalawa ni Imelda Marcos ang nagpasya na ituloy ang construction kahit na malilibing sa semento ang mga bangkay ng mga manggagawa. Sa grand opening nito noong January 1982, nireport ng isang usherette na may naamoy siyang unusual scent sa paligid ng gusali. At kasunod naman ay nakaramdam siya ng unexpected chill sa kanyang katawan. Marami sa mga ganitong pangyayari ay sinasabing may kinalaman sa kaluluwa ng mga biktima na patuloy pa ring hinahunt ang premises ng Manila Film Center. At ayon din sa iba't ibang kwento ng mga lokal, nakakarinig sila ng mga hindi maipaliwanag na ingay tuwing gabi. Ingay tulad ng mga faint cries na humihingi ng tulong sa mga corridors na pinaniniwala ang kaluluwa na nananatiling trapped dito. Some even claim na may mga tumutulong dugo sa mga pader nito. Sa kabila ng lahat ng mga nakakakilabot na horror stories dito sa Manila Film Center, alalahanin natin na ang sinapit na trahedya ng mga manggagawa ay hindi simpleng urban legend lamang. At hindi sila pawang mga multo na hindi natatahimik. Mayroon silang pangalan, mga sariling pamilya, at biktima sila ng injustices against laborers, korupsyon sa gobyerno, at human rights violation na hanggang ngayon ay nananaig pa rin sa ating bansa. Simbolo ang trahedyang ito hindi bilang source ng mga paranormal activities, kundi ng kawalang katarungan na sinapit ng mga manggagawa ng Manila Film Center.